upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong maghapon na pagkalinga mo sa amin. Salamat din po sa oras na ito na kami ay magkakasama at nagkakatipon sa iyong bahay dalanginan upang sambahin ka, purihin at pasalamatan. Patnubayan mo po ang sa amin ay magdadala ng mensahe. Nawa po ay maging bukas ang aming puso, ang aming diwa at ang aming kaisipan upang ang iyong mga salita na aming maririnig ay magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagagawa sa iyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Today, February 22, is first Sunday in Lent, dedication of Alcansya para sa Panginoon. Sa February 25, UCCP McGill Memorial School Incorporated meeting at 1 p.m., prayer meeting 5:15 p.m. Ang mga birthday celebrants for the month of February, February 22, Ramil Nicodemus, John Michael Suzuki, February 23, Manolo Beltran, February 24, Miriam Mayri Abella, Honor Abella, Mary Pierce Armamento, 25, Odra Noel Cagente, Jonathan Villasante, 26, Belyatan, 27, Mary Ann Adormeo, Aiza Aldovino, 28, Raquel Alparo. Awitan po natin sila ng maligaya.
Patuloy po ang ating pagbabalita. Ang UCCP McGill Memorial School ay nagsimula na po ang registration ng prelim hanggang grade 9 para sa susunod na year 2015-2016. Maaari pong mag-avail ang UCCP member ng 20% discount sa tuition fee. Makipag-ugnayan po sa tanggapan ng ating paaralan o tumawag sa telephone 710-8894. Ngayon din po ay ang ating prayer meeting, ang ating pong magiging tagapagmensahe ay si kapatid na Ana Buen Insyong at ang liturgist natin ay si Gerald Chavez. Ngayon din po, tayo po ay nakikiramay sa ang buong kapatiran ng UCCP McGill Memorial Church ay nagpapaabot ng pakikiramay sa sambahayan ng Adversario family sa pagpanaw ni kapatid na Cecil Adversario Ebrom. Siya po ay anak ni na kapatid na Amparo at Onofre Adversario Sr. na nakabase sa Illinois, USA. Ito po ay dadalhin dito sa Pilipinas sa 26 ng gabi. Yun po ay taga-Bara, yung ating kapatid na yon na pumanaw doon sa ibayong dagat. Ngayon din po narito ang ating may mga karamdaman na mga kapatid, maaaring nasa pagamutan at saka nasa kanilang tahanan. At gayon din po ang Purok Lydia ay sa tahanan ng ating kapatid na Mila Di Castro. Yun po yung Purok Lydia. Dito po yung sa likod natin sa may East 4 dito sa paaralan dito sa Lagos Street. Yan po ang ating mga balita at tayo po ay tumayo at tayo magbatian ng kapayapaan. Tayo po tumayo, paborihan po natin ang Panginoon. Kaya at sa araw na ito tayo'y nagkasama kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y nagkasama kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y nagkasama kay ligaya natin at si Kristo, kay ligaya natin at si Kristo, kay ligaya natin at si Kristo ay kasama. Oh, I love you! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa
Panginoon. Love is the key in everything we do, for Jesus is the source of them all. Love is the key in everything we do, for Jesus is the source of them all. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Purihin ang Panginoon.
Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos na aming Ama, patuloy po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat dahil kayo po ang siyang gumabay sa amin upang dumako sa bahay-sambahan at sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay narito upang ilapit namin sa iyo ang aming bansa. Natulungan mo po ang aming mga namumuno sa aming bayan. Buksan po ninyo ang kanilang puso't isipan upang sila'y pagharian ng iyong kapangyarihan, ang pag-ibig sa kanilang kapwa. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming iglesyang kinabibilangan, ang United Church of Christ in the Philippines, na pinangungunahan ng aming mga obispo. Ang aming Southern Tagalog Conference ay aming idinadalangin sa iyo, O Diyos, na huwag po niyong pababayaan ang mga iglesia na nasasakop ng aming komperensya. Dalangin din namin ang iglesyang ito, UCCP Magil, na patuloy mo pong gabayan ang aming konsilyo, lahat ng aming lupon at mga organisasyon na gumagampan ang kanilang mga tungkulin. Ang mga opisyales ay aming idinadalangin, 10 ng mga kaaniban, na nawa ay patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga gawain. Patuloy din namin idinadalangin, O Diyos, sa inyo ang Magil Memorial School, na pagpalain po ninyo ang mga guro na nagtuturo sa paarang ito, kayo din ang mga bata na nagsisipag-aral, mga magulang na sumusuporta sa paaralang ito. Nawa ay maging pagpapala nawa ang iyong paaralan sa aming lipunan at maghari ang iyong pag-ibig sa isa't isa. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na nakasulat sa aming liturhiya, saan man sila naroroon, sa pagamutan, sa tahanan, at sa ibayong dagat. Nawa po ang mga kapatid namin ito, O Diyos, ay bigyan po ninyo ng kapayapaan ng isipan at pagalingin sa kanilang mga karamdaman upang sila'y makasama namin sa pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang buong sanglibutan na ngayon ay lumalala ang sitwasyon dahil sa ang mga tao ay walang pag-ibig sa isa't isa. Patuloy din namin idinadalangin, O Diyos, kaming lahat na naririto. Alam po namin na kami ay malimit magkasala. Kaya amin pong inilalapit sa iyo, Diyos, patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin, sa aming nagagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Narito po ang bahagi ng biyayang ito at inihahandog namin sa iyo. Magamit po nawa ito sa pagpapalawig ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Amen. Ang tugunang pagbasa po ay matatagpuan sa Genesis 3, 1-7. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.
Tayo po'y manatiling nakatayo sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1, talatang 15. Gayon din sa Kabanatang 2, talatang 47, at gayon din po sa Ebanghelyo San Juan, Kabanatang 14, talatang 27, at sa sulat ni Pablo sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Ganito po ang isinasaad. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ang lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. At sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 14, talatang 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. At gayon din po sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, 1 hanggang 5. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunduang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Idagdag nawa ng Panginoon ang pagpapala sa bahaging ito ng kanyang banal na salita. Nakakaupo na po ang kapulungan. Okay. Wala. Ang buwan po ng February ay Membership, Renewal, and Love Month. At ito po ang itong araw na ito, Sunday, ito po ay Sunday in Lent. Dedication ng ating alkansiya para sa Panginoon. Ang ating pong magiging paksa ngayon ay ang tungkol sa paano natin matatagpuan ang kapayapaan. Ang ating membership ay makikita natin sa ating opisina, sa gawain ng mga elders. Noong unang panahon, ang mga member ng iglesia, nagsimula sila sa 120.
Nang magsalita si Pedro sa noong araw ng Pentecostes, nadagdag ang 5,000. 3,000, pagkatapos 5,000. Kaya dumami ng dumami ang members ng Iglesia ng ating Panginoon. Sa atin po ay tayo ay merong members na 1,903. Dati po tayo ay mahigit na 2,000. At ang ating pong simbahan, nakikita natin na taon-taon ay ito po ay rini-review, at ang ating mga elders ang sila pong nangunguna dyan. Pag misa, mga elders natin hindi rin kilala ang ating mga miyembro, dahil ang mga miyembro natin ay ang iba ay nasa ibang bayan, iba ay nasa abroad, at yung iba ay madalang sumimba dahil sila ay nasa ibang bayan. Pero pagka narito, sila ay sumisimba. At makikita po natin na ang ating membership ay nagbabago-bago. Dahil tayo ay nadami lamang pagka ang mag-asawa ay dumadami ang kanilang anak, dumadami ang ating miyembro. At sa ating mga nadadagdagan, kung ang mga miyembro natin ay dumarating na sa edad na 12, yung communicant class. Ngayon po ay meron tayong 19 na nag-aaral. Kaya yun po ang nagiging karagdagan sa ating Iglesia UCCP Magil. At yun po, pagkatapos ng kanilang communicant, ay sila po ay kinukumpirmahan o pinagtitibay ang kanilang bautismo nung sila'y sanggol, at sila na nagdi-decide na sila ay tinatanggap nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Sila po ay nagiging regular member, at sila ay sa unang pagkakataon nakatatanggap na sila ng sakramento ng banal na hapunan. At sa ating pagpatuloy, alam po natin na ang ating sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng masama. Kaya sa iba't ibang panig ng daigdig, nakikita natin ang lahat ng kaguluhan. At maging sa ating bansa, ito po ay sa bandang Mindanao ay magulo. Dahil nga ang mga ibang mga tao, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo dito, na darating ang panahong mapanganib. Nabanggit ko yung mga gawain ng mga hindi ka nais-nais. Alam po natin, dito ay sinabi ng Panginoon na binibigay niya yung kanyang kapayapaan na hindi ibinibigay ng mundo. Wala hong kapayapaan dito sa mundo, sapagkat sinabi niya, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, kaya laksan ninyo ang inyong loob, na daig ko na ang sanglibutan. Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi pwedeng ang ating government at saka yung mga terrorist ay hindi maaaring magkasundo yan kahit anong gawin. Yan ay nagkakaroon lamang sila ng kapayapaan kung ang walang kaguluhan. At dito po ay sinasabi ng ating Panginoon na ang kapayapaan ang isa sa mga pinakadakilang kaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi ito katulad ng kapayapaang dulot ng mundo ay nasasalig lang sa mga nagaganap na pangyayari. Ito ay hiwad na kapayapaan at hindi nagtatagal. Tumatagal lamang ito habang walang kaguluhan o kalungkutan o labanan, ngunit biglang nawawala
sa sandaling may dumating na pagsubok. Ang kapayapaan ni Kristo ay espiritual na kapayapaan. Una, ito ay may kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Ikalawa, ito ay panloob na kapayapaan, nasa puso at isipan. Kahit dumating ang maraming pagsubok, hindi napapawi ang kapayapaan ni Kristo. Ikatlo, ang kapayapaan ni Kristo ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Hanggang nasa atin ang banal na Espiritu, mananatili sa atin ang kanyang bunga. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ninyo kailangang mabalisa ni matakot. Saan man kayo pumunta, anuman ang mangyari sa inyo ang aking kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tayo po ay tumayo at atin pong sambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilika ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at binabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito'y tinatawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilika, upang magpatotoo sa mga kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Alkansiya. Atin po nga dadalhin ang ating mga alkansiya dito sa unahan, diyan po sa mga bayong ilalagay natin, at atin pong itong itatalaga. Diakono para lumapit sa unahan, yung ating pong mga diakono. Hawakan lamang ang isang bayong na may laman ng ating mga itatalaga at ating pong ilalapit sa Panginoon. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sa aming mga kapatid na nakasuporta sa gawain ng iyong iglesia tungkol sa roof painting na gaganapin sa aming iglesia upang ito ay magbigay din kaluwalhatian sa iyong pangalan. Itinatalaga rin po namin ang mga nagsisipaghandog ng mga bariyang ito, alkansiya na aming pong itinatalaga sa iyo, Panginoon, para ito ay magbigay ng karangalan sa iyong banal na pangalan. At gayon din, pagpalain ninyo ang mga nagdala ng kanilang mga offering tungkol sa gawain ng iyong iglesia. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagpapala sa bawat isa sa amin
upang ang lahat ng gawain ng iyong iglesia ay aming maitaguyod upang ang iyong pangalan ay mahayag sa aming bayan. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dumako sa ikalawang paghandog.
kakapit, kamay tayo. Para kay Kristo, kaya ko. Para kay Kristo, kaya ko. Kasama kakapit, kamay tayo. Maraming salamat po, Diyos, sa aming pananambahang ginawa sa gabing ito. Kayo po ay aming laging pinupuri ang iyong kabanal-banalang pangalan dahil kayo ang nagdala sa amin dito upang sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay kami ay sumamba sa iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mga kapatid namin na lumalapit sa iyong banal na altar upang magtalaga ng kanilang buhay at magpasalamat dahil sa kanilang
pagsapit ng kanilang kaarawan. At gayon din ang kanilang mga inilalapit sa iyo, O Diyos. Nawa po ito ay inyong tugunin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa amin pong pagdalangin, O Diyos, sa mga kapatid naming nakaluhod, ay iyo pong silang bibigyan ng bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Iningap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At kayo ay bigyan ng pagpapala ng ating Panginoon na sumasalangit. At gayon din po sa aming lahat, O Diyos, sa aming paghayo mula sa sambahang ito ay amin pong idinadalangin ang iyong pag-iingat sa aming paglalakbay. Iadya po ninyo kaming lahat sa lahat ng kasamaan. At naway ang iyong pagpapala ay sumaaming lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan aliw ng Espiritu Santo ang siyang sumaating namang lahat ngayon at magpakailanman. Amen.